Wala ho tayong mahabang pag-usapan ngayon mga ka-reaction update page. Nagsalita ho, sumabog sa galit. Itong si, alam nyo na, Atty. Rowena Guanzon sa kapatid ni Marcos Jr. Kasi nawawala ho itong kapatid ni Marcos Jr. Kapareho niya hong nambobodol dito mga ka-update. Hindi lang si Atty. Rowena Guanzon na nagsalita dito, pati na rin ho si Maka G na lang ho mga ka-update. Baka mabawal ho tayo dyan. Kaya nga dit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na yan. Sabay-sabay tayo magkomento, mag-react dito sa mga pasarin, pasabog at mga kapatid ni Marcos Jr. Kaya nga dit, reacta na ho tayo. Eto, finally, nabigyan na tayo ng chance. And yon, maraming po salamat, Atty. Rowena, at tinanggap niyo po. Ang aming interview po ay inyong pinaunlakan. Nakita po namin, lately lang, no, yung mga post nyo. And ako, sa totoo lang, sobrang saya ko nga kasi naitatag nyo pa ako sa mga post nyo, alam nyo yun. And yung mga tao was like, oy, grabe, napapansin ka ng isang Atty. Rowena Guanzon. So, syempre po, kahit ako, medyo napapaisip ko, grabe. Oo nga, I am lucky sa banda na yon. Ano po ba ang pinakadahilan o naging dahilan kung bakit nabibigyan nyo rin ng pansin, no? Ang tao na ito, nakikita nyo ba siya sa feeds nyo, sa social media nyo? Oo, kasi may nakita ko yung yabang eh. Opo. Tsaka pangalan niya, Francis Leo Marcos. Marcos. Ito yung ano eh, naalala ko kasi yan na may Marcos na tumakbo. Opo, Diba? tama. Nung sa Comelec ako. Tapos sineclare yata ng Comelec yun na nuisance eh. Opo. Kasi grabe naman, tatakbo kang senador. Just because may pang-apelyido kang ginamit na also known as Marcos. So, dalawang pangalan ginagamit niya. Yes. Kaya ako siya napansin. Opo. Kasi nga, parang itong taong ito, gumamit ng pangalang Marcos at tumakbo. Nakita ng Comelec na nuisance Opo, candidate. tama. Kaya siya na... Ayan mga ka-update, kung hindi ho pala natin kilala yung Francis Leo Marcos o Norman Mangusin, isa ho kasi yan dyan sa nagpapanggap na Marcos na marami hong bumabatikos na hindi daw Marcos. Kasi mga ka-update, alam nyo ho ba yung issue neto si Norman Mangusin? Ang issue ho kasi niyan mga ka-update, isa daw hong veteranong scammer. Kaya marami nagsasabi na hindi naman daw ho talaga Marcos. Ngayon sa pinapakita nga netong si Francis Leo Marcos o aka Norman Mangusin, kamukha lang naman dito kay Marcos Jr. Ano ho ba yung ginagawa ni Marcos Jr.? Di ba nang i-scam ng taong bayan? Kaya hindi na ho tayo magtataka na magkamag-anak ho talaga sila. Kasi nasa dugo na ho nila mga ka-update yung pagiging kawatan, pagiging pambubudol sa mga Pilipino. Di ba? Kasi noong pandemic mga update na pinapakita nitong Norman Mangusin na ito o si Leo Marcos na tumutulong daw ho siya sa mga Pilipino, hindi ho natin alam na isa ho lang pa lang katarantaduhan o yan. Ayan, tingnan nyo yung ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Kunwari, magbibigay ng ayuda. Yun pala, yung kickback na 80% sa kanila ho, bilyones ho yung nakukulimbat nila. Di ba? Ganyan ho katindi. Kaya mga ka-update, hindi na ho tayo magtataka na magkamag-anak ho talaga o magkapatid pa nga siguro. To si Leo Marcos, tsaka si Marcos Jr. Alam mo na, hindi na nagkakalayo mga ka-update. Huwag na ho tayong magtaka dyan. Yabang eh. Alam niyo kung minsan, inis na inis talaga ako dyan sa mga mayabang eh. Abay, yung tao namang may sarili talagang yaman at talino at kakayahan, hindi naman nagaganyan. Pakita mo pa yung gold watch mo, mga pera sa maleta. So, ano ba kung gimmick lang yan dahil sa kanyang views, halata namang gimmick, Pero baka pati siya naniniwala na sa ginagawa niya. Attorney, total nasabi nyo, no, na ganyan. Ano pong masasabi nyo bilang kayo ay abogado, no? Dalawa din po ang kanyang pagkakakilanlan. Sa dalawa pong PSA niya, siya po mismo nagpakita, attorney. Kasi yung PSA niya sa left niyang kamay, iba po ang date of birth at saka place of birth. Sa kabila naman po, sa kanya pong kamay na kabila, nandun po yung passport niya, pinakita niya pong ganyan. Magkaiba po yung birth date Ano din. pangalan niya sa passport? Parehas po na Francis Leo Marcos sa PSA niya at sa kanyang passport. Magkaiba nga lang po, birthplace at saka birth date. Di ba po, definitely may mali po doon, tama? Falsification yun kasi bago ka opinion ko to ha, Yes, as a lawyer. opinion. Bago ka kasi magbigyan ng passport,
Siyempre, nag-fill up ka ng forms. Apa. Diba? Yung forms na yon public document yon. So, kung magsinungaling ka doon, falsification yon. Ngayon, kung ang sinasabi ay yung birth certificate niya, iba talaga yung birth certificate, birth date niya, Sa tapos passport sa niya. passport niya, eh di may falsification yun. Mismo, attorney, siya mismo yung naglaglag. Siya mismo nagpakita na gano'n, no, sa camera. And Ay. ipinos ng mga netizen, nakita ngayon, magkaiba. siya mismo yun. Oo. Eh kung may mag-report niyan sa DFA, eh imbestigahin siya. Okay. And isa pa, attorney, no? Ito naman pakwela lang sa ating sa mga kahombre ko. Gusto ko rin mapakita, no, na kahit papaano si Attorney Guanzon more into lap trick din na side, no? Meron din ganun si Attorney Guanzon. Ano pong masasabi ninyo sa relos na kanyang pineflex? Nabalitaan kasi natin na marami din kayong mga Rolex watch. Ako kasi wala akong idea sa ganyan. 250,000 saan ka nakukuha ng pera, gago? O, mas gago ka, tarantado. Eto, suot ko pa lang 3,000,000, bobo! Ay, ayan mga ka-update, yan yung sinasabi na ho natin na mambubudol. Ayan, ginagamit niya ho kasi yung sipat siya ng taong bayan para kaawaan ho siya. At sinasabi ho niya kasi sa mga naging vlog niya, nakaraan, mga ka-update, na magbigay ng tulong sa mga mahihirap. Yun pala mga ka-update, gawa-gawa lang ho pala nila yan. Gawa-gawa lang ho nila yan. Tignan, talagang makikita ho natin yung pagkakaugali ng mga Marcos, mga ka-update, ang mambubudol. Talagang hindi ho nagkakaiba. Di ba? Yung sing-sing ko pa lang, 4.2, 3 karat, bobo! O, gawa ka ng bagong channel, tayo na mo, bobo! Ano pong masasabi nyo? Sa akin lang ha, ang taong hindi mayabang, hindi niya igaganon yung Rolex niya sa camera. Unless binibenta niya yon. Okay. Kung nagbibenta siya, siguro pihin natin na, sige, ma-justify mo na yan. Pero yung gaganyanin mo yung relo, nahalata namang, malata hindi tunay kasi yung mga diamonds, hindi naman kumikinang sa light eh. Hindi ko naman alam kung tunay yun. Pero yung una kong tingin, hindi tunay yung mga relo na yun eh. Ang ano ko lang dyan is, kung binibenta niya yan as tunay, pero hindi pala yan tunay, magiging estafa yan. Yun ang crime doon. Meron din po siyang mga kinaharap na ganyang kaso, attorney. So, madami po yan. Anyway, attorney, kayo raw po ay isang advocate. Advocate ng PWD at ng mga batang may kapansanan. Di ba? Kasi po, dito po sa temang ito, meron siyang isang vlogger na ang pangalan ay Mighty Manong. No? Nasa Amerika po ito ngayon, no? Na naging isa sa mga vlogger niya din back in the day. Ano po? Ininsulto niya po ang anak ng vlogger na ito na may kapansanan. Ayun, pareha silang special child. Mongoloid! Yan ang pagkakamaling ginawa mo, Kulao. Ulul! Pagkaamaling ginawa mo, gonggong! Ang ano, Special child kayo ng anak mo. Parehas kayo, di ba? Special child? Special child. Kayong dalawa ng anak mo, special child. Kasi yung kaululan mo, sa anak mo tumubo. Ako, daldal ako ng daldal, walang tumutulo ng laway. Di ba yung anak mo tahimik, pero yung laway tumutulo, mongoloid. Yan ang sinasabi ko sa'yo, asartalo ka, no? Ang sakit, no? Ang sakit sampalin ng katotohanan, no? Na may mongoloid kang anak, tapos umaasa ka lang sa 4-piece dyan sa Hawaii, kung hindi ka ba naman naging lahi ng kabububuhan, di ba? Naintindihan mo. Tignan mo yung mga anak ko, healthy, walang sakit, matatalino. Yung nasa US na may anak na mongoloid. Mga salitang ganyan talagang ano na yan, criminal yan. That's prohibited. Violation yan ng Magna Carta for persons with disability. May kulong dyan na 6 months at multa. At saka wala nang taong matino na gumagano, nag-aalipusta, nagmamakiri ng mga PWD. All over the world may may mga United Nations Convention, may mga batas, may mga bansa. Pilipino kang may pinag-aralan tapos ganyan ka magsalita. Sabi niya po may daw siya. That's a crime. Doctorate daw po siya in humanities at PhD siya. Sabi niya. Ang alay ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko. O di ba mga dit, pati yung pag-aaral niya, PhD, nagtapos daw siya ng doktor.
dinodoctorate. Talagang gayang-gaya kasi di ba sinabi ni Marcos, mga kakabdit, daan daw siya sa Harvard ho ata kung hindi ho tayo nagkakamali, o sa Dales. Diyan sa Amerika daw ho siya. Ito sinahana po yung diploma niya. Wala naman humakita. O talagang may pagkakatulad itong si Norman Mangusin o si Leo Marcos diyan kay Marcos Jr. Di ba? Lahat ng pagsisinungaling, lahat ng pambubudol, manang-mana rin ho, mga kabdi. Po, sa Cambridge Training College of London. Ako po ay nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. Yan po ay ako po ay nakakahiyang sabihin ay ako po ang top notcher. Niya Well, mismo. that's a crime. Magna But Carta still. for persons with disability. May you explain us or ibahagi nyo po sa ating mga kahombre dito kung ano po yung advocate nyo nga ba tungkol sa mga taong may special needs? Kasi kami sa P3, PWD, Pamilya, Pasyente, PWD. Okay. Matagal na po kaming nagtatrabaho at nag-advocate ng karapatan ng mga persons with disability at mga batang may specific needs. Okay. Kahit nga po hindi kami nakaupo sa House of Representatives, ay tuloy-tuloy pa rin yung aming pagtulong. Example, yung mga taga-Philippine Children's Medical, Opo. tinutulungan po namin dyan sila sa paghanap ng pondo para sa therapy. Mga batang sa may Down syndrome at may butas ang mga puso, yun yung mga miyembro ng Little Brave Hearts, tinutulungan din namin makahanap ng pondo pang surgery. Pati ho mga LGBT na PWD, may palsy na mga bata na hindi na makatayo. Kung hindi sila makatayo, hindi rin makapagtrabaho yung kanilang mga kamag-anak. Kaya babantayan sila. So, naghahanap kami ng mga reclining na wheelchair. May mga donor naman. Kasi pag naka-wheelchair sila, nakahiga sila eh. Hindi itong wheelchair na ordinaryo na nakaupo. Para naman yung nagbabantay sa kanila at sila mismo, yung mga bata, ay Nakakakilos. nakakalabas. Nakakalabas po ng bahay. Dahil may damdamin din po yan sila. Kahit di po sila nakakapagsalita, may damdamin po sila at nakakarinig po sila ng magagandang salita, music, o kaya masasamang salita. Kaya lagi nyo pong alalahanin na may emotions din sila. May feelings po sila, yung may mga kapansanan nating mga bata at mga matatanda. Kaya mag-ingat po tayo sa pag-alaga sa kanila at mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi pag sila ay nandyan sa tabi natin. Alam nyo, attorney, napakaganda ng ating mga naririnig kasi actually dito sa side ko, no, sa fan base ko, hindi namin alam yan. Pero at least ngayon alam na namin. Pero attorney, alam nyo, siguro ho nakatanggap ako ng mga 20 to 30 messages po. Galing po ito sa mga pamilya na merong mga anak o kapatid na merong special needs, no? Ngayon po, ito pong mga pamilya na ito, nanghihingi ng tulong, no? Gusto nila sanang kasuhan ang tao na ito kasi nasaktan sila, no, sa way kung paano nito banggayin na mongoloid yung anak mo, tumutulong laway. Sana yung- ano pong masasuggest nyo sa Sana mga yung ito? pamilya ng bata na yan na Sinabihan. ninak niya, sana po mag-file sila under the Magna Carta for persons with disability. Tsaka yung Anti-Bullying Act, pwede rin yun, di ba? Binabully niya yung batang may Down syndrome. So, ang payo ko po, kung wala naman kayo abogado, punta na lang kayo sa Public Attorney's Office, sa PAW. Matutulungan po kayo doon. Pero kailangan po kamag-anak ng bata ang Okay, mag-file. para Oo. mas malakas. Hindi, kasi sila lang ang may karapatan doon, 'di ba? Na kasi yung bata naman underage yun eh. Correct. Siguro tatay, nanay, lola, uncle, auntie, kapatid. Tuloy-tuloy niyo po 'yan para po mabigyan ng leksyon Leksyon yan. talaga. Oo. So, napakahalaga niyan, attorney, kasi finally, naririnig niyo mga kahombre ko, galing sa isang abogado ng kalidad ni attorney Rowena Guanzon, pinupush din kayo na magsireklamo kayo. Kasi yan din yung sinasabi ko sa inyo. Kung totoo nga ba, yung mga sinasabi niyong mga kung ano-ano, mag-file ho kayo ng kaso, maggumawa kayo ng move. Hindi yung puro salita-salita lang sa internet. Gumawa din kayo
ng kaukulang aksyon. Di ba? Ito. Sila mismo mag-complain. Oo, tama. Napakahirap maging OFW, mga kahombre ko. Lalong-lalo na yung pagpapadala ng pera sa ating bansa. Alam naman natin lahat na hard-earned money, lahat ng pera na pinapadala ng mga OFW. Akusado siya. Tama. Kasi akusado siya. Ngayon, kung gamit siya ng PAO, ibig sabihin wala siyang pera. Actually, nagkaroon po ng issue na yan kasi ang yabang niya. Huwag niyong kakalimutan, sabi niya, trilyonaryo daw po siya. At saka may Rolex daw siya na yun, parang gold na. Yes. Ngayon po, namatahan po siya sa Paranaque na pumipila sa PAO. Tapos sabi niya, PAO lang ang gagamitin ko sa'yo. Eh, wala siyang pera. Kasi hindi naman siya tatanggapin ng PAO. Pag wala siyang certificate sa barangay na indigent siya. Tama. Abay, wala ka palang pera eh. Ang tapang-tapang mo mga alipusta. Tapos kasuhan ka eh. Takbo ka na naman sa PAO. Eh, sayang naman yung pera ng mga gobyerno sa iyo at taxpayer para magdepensa sa iyo. Tapos, pag ganyan ka, yabang ka at ganyan ka mag-alipusta ng mga PWD, eh, may dapat may kakayahan ka. Kung akusahin sila ikakaso sa iyo, bira ka. Attorney, kapag po ba ang isang bata na may special need ay sinabihan mo o sinabihan ng isang tao no tulad niya ng mongoloid. Pangit po ba talaga na yung salita o yung salitang Wala na mongoloid? kasi yung nagsasabi ng mongoloid ngayon. Noong unang panahon, yung mga tao, din-describe yun sa batang Down syndrome. May Down syndrome kasi moon face, Okay. parang buwan. Kaya mukha silang Mongols. Kaya sabi mongoloid. Pero wala na pong gumagamit ng salita na yan ngayon. Kasi po nakakasama. Para ka namang nagdi-discriminate ka at talagang dinadown mo yung tao na may Down syndrome. So pag nag-refer ka sa isang tao o bata na may Down syndrome, sasabihin mo may Down syndrome siya. Hindi mo sasabihin mongoloid siya. Yung ginagamit niyang mongoloid sa pang-aalipusta eh. Okay. So straight Oo, alipusta kahit talaga. na kung minsan, biro-biro lang nila eh. Sabi niya, ano ka ba? Para ka mongoloid. Huwag kayong ganyan. Huwag niyong gamitin joke yung word na yan. Dahil masakit yan ha. Totoo Tsaka talaga. masama yan. May batas na. Ngayon, attorney, eto na yung inaabahan nyo, mga kahombre. Eto talaga matindi to. Bilang kaibigan nyo po, si former Senator Manny Pacquiao. Ito si Manny Pacquiao, napag-ahalatang nagiging trapo na. Ikaw, wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka, na lang, wag mong pa-share sa FLM family yan. Ginano mo si John. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. Malato ba yan? Si Manny. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. Wow. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. Yung matisipay, Pacquiao matisipay, pinromote niya mag-isa, nangutang siya sa amin. Complete, nakademanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan eh. Ginamit na yung pagka-senador eh. Sinabi niya yan, attorney, seryoso yan, ha? Nakita ko yung itsura niya. Hindi naman siya mukhang mayaman ha. Mukha nga siyang hindi naligo eh. Tapos utangan siya ni Manny ng 3 million. Do you think? Ang bihira naman. Baka may diferensya na. May something na ito ah. Hindi na yan kayabangan lang eh. Hindi, magyabang ka. Yung parang may konting katotohanan para maniwala sa'yo. Pero itong yabang na alam ng tao, hindi talaga pwede yan. That's not possible. Pero knowing ex-senator Manny Pacquiao, sa tingin niyo po ba makakapangutang siya sa tao, sa isang taong normal lang tulad ni Norman Mangusinang, $30.2 million po? Sa tingin niyo po? Which is Number 1.7 one, I don't think he billion? needs to utang because he has money. Okay. Number two, if he wants to utang, hindi yan siya utang sa isang tao lang na hindi niya kilala. Sigurado utang siya sa mga kanegosyo niya o mga taong kaklose niya talaga. So it's impossible. Impossible. Mga ganyan halatang yabang na lang yan. Sinungaling. At sinabi niya rin po na nakademanda na daw po ito at lalabasan na ng warrant si former Senator Manny Pacquiao. Aba, try niya. Try niya. Kung yan ang sa panaginip niya, try niya. At ito pa, attorney ha. Ito, legit ho ito. Sagot. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Oh, sagot. Ano?
No, wala ka palang maisagot. Gonggong. Sinabi niya po yan, ha? Medyo mukhang na-shock si attorney, pero totoo po yan. Again, that's the libel, ha? Sinabi niya yan, ha? That's libel. That's libel. Kung sinabi niya yun sa kanyang TikTok, sa kanyang subnet, sinabi niya po yan. that's libel. Ano, nakilala niyo po ba yun? Mamaya, patulan siya ni Mami Judicia. Nakilala niyo po ba si Mami Jonisha? Hindi na. Okay. Si Manny lang. Saka, ano yan eh, di ba? Aside from boksingero, nag-ano yan eh. Nagwawali siya eh. Nagsisermon siya sa may mga simbahan yata. Opo, tama. So, Tapos tumutulong din po yan sa mga tao, nagbibigay ng oo pera. naman. Pati kahit si Mami Judicia. Kaya sobrang imposible yan, mga kaobre ko. Alam niyo na, Itong taong ito na pinag-uusapan natin, obviously, may something. Diba? Kasi hindi na to normal eh. Grabe na to nagaganyan eh. siya, na kahit si Mami Judicia, gaganyanin niya. Ibig sabihin talagang, kung gusto niya nang sumikat, wala siyang pakialam kung he is already committing a crime. Kung gusto niya lang sumikat. Si Norman Mangusin po ay kinakalat na meron siyang connection daw kay Senator Amy Marcos, which kaibigan niyo po si Senator Amy Marcos, di ba? Halos pinakikita niya po lagi ang picture nila na magkasama sila. Nalungkot lang ako na, syempre, duruin mo ako, umatras ako, wag mo sabihing ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka. Talo ka. Una, mahahati na boto natin eh. Buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Masamain mo o hindi mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Ayokong maging madaldal, manang ime. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami ka utang na loob sa akin. Magsimula nung tumakbo kang senador, ayoko na magsalita. Pero pangit. O, talagang pinanglanan mo na si Amy, ha? Senator Amy nga lang, hindi ko na binuong Marcos. Ito namang mga vlogger mo, pinaglalagay, Senator Amy Marcos, humingi ng 10 milyon kay FLM, ganito binigay. Hindi, ganito yan. Wala ka pinangalanan, pero pagka dinikbit ka, isa lang ang sasagot mo dyan. Hello? Andun ako sa bahay nung nag-prepare kami ng pera ni Boss Eftel Hinatid pa namin yung unang 5 million sa Pagka sabihin mo, opinion mo yan, nasasaktan na ako sa boss ko Pati yung pagkain nyo ng lunch sa Stone Grill ni Amy, alam ko 2019, before election. Ang nanghingi ng 10 milyon kay Peter Parker, walang iba kundi si Senator Yun. Ginagamit niya yung mga false information na yan. Kinakalat niya na may status siya, na may pera siya, na may power siya. Para ano? Ngayon, kung gagamitin niya yun sa panlilinlang ng mga tao na magbigay sa kanya ng pera, na kunyari ipaabot kay Senator Manny, yung ganito, ganyan, di estafa na yan. Again, he will be committing a crime. Yes. Lately po kasi, bumabalik-balik siya sa kanyang hearing sa Maynila. Actually, as of now po, out on bail po siya sa kaso niya na human trafficking. Oo, nabasa ko nga yun. Yes. Kayo po ay kilala, no, na sumulat ng isang libro tungkol din sa Opo. human trafficking. Opo. Mabigat po ba na kaso yan? Ay, oo, grabe. Grabe yun. Saka kung syndicated yun, walang piyansa yun. Okay. Ang nabasa ko dun, hindi lang isang babae eh. Parang 4 yata, 3. Oh. Tsaka, nag-promise daw siya ng trabaho, tapos ang complaint ng mga babae ay prostitute sila. Oh my They were goodness. prostituted women. Out on bail siya, ibig sabihin na nasusgado na. Okay.